Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong nagaganap nung nakaraang araw po, di po ba? Pinayagan po ng presiding officer po sa pangunguna po ni Escudero na buksan po at nagbigay po siya ng subpoena para po sa mga bank record o saka AMLAC record ng BP Sara at ang kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio. Komentuhan po natin ito at pakinggan na po natin mga kababayan at panoorin. Mag-umpisa na po tayo. After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. This is not the first time that bank records have been examined by an impeachment trial. During the impeachment trial of former Chief Justice Corona, the Senate, sitting as an impeachment court, granted the prosecution's request for the production of bank records. In granting that request, the court cited Section 2 of Republic Act No. 1405, which expressly recognizes cases of impeachment as an exception to the confidentiality of bank deposits and the rights to privacy of depositors. After a careful examination of the records requested, the court finds Yan po, that mga the kababayan. requested documents meet the requirements. Nag-request po siya kahit po fishing expedition. Mga kababayan, wala pong matitibay na ebidensya po. Ito pong mga prosecutor at syempre po ito mga congressman. Hindi po ba? Magpi-fishing pa lang sila. Pero may logic po tayo dyan. Ito pa, pakinggan pa po natin ito pong isang update tungkol po dyan, mga kababayan. Ang bansa na may Hindi porket naglabas ng subpoena, ibig sabihin pwede nang kalkalin ang lahat. At lalong hindi ibig sabihin may kasalanan na agad. Nilimitahan ng impeachment court ang sakop ng subpoena sa mga records na may sapat na koneksyon sa kaso. Hindi kasama ang foreign currency deposit accounts, records ng law firm, at accounts ng dalawang corporate entities. At kahit mabuksan ang records, hindi pa sila automatic na ebidensya. Susuriin pa kung pwede ba silang tanggapin sa proseso. Sa dulo, nasa prosecution pa rin ang obligasyong patunayan ang kanilang alegasyon. Hindi porket naglabas ng subpoena, ibig sabihin pwede nang kalkalin ang lahat. At lalong Tama po yung mga kababayan. Dahil wala pa pong matibay na ebidensya, ito pong prosecution sa pangunguna po ng mga congressman ni Luistro. Wala pa po silang matibay na ebidensya dyan. Puro haka-haka lang. Kaya nga po mga kababayan, dito po sa pagbubukas na ito, dito po sa record po ng bank account at AMLAC ng Vice President, hindi naman po lahat bubuksan. At dyan po natin malalaman, sa ginawa po nilang yan, isa rin pong bitag yan mga kababayan, logic. Dahil nakahanda naman po dyan ang Vice President. Inaasahan na po niya yan. At inaasahan na po rin niya na asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Mga kababayan, kaya po dito po sa ginawa nilang ito, mga kababayan, isang magandang bitag po ito sa kanila. Hindi po sa Vice President. Dahil alam naman po ng Vice President na wala naman po talagang impeachable siyang ginawa. Nilalagyan lang po nila, mga kababayan, ng politika. At alam naman po natin na pinababagsak ang Vice President dahil siya po ang susunod na Pangulo ng bansa. At kung ito'y magiging Pangulo ng bansa, delikado silang lahat. Ngayon, nakita po natin at nakita ng sambayanang Pilipino, kahit pala wala kang matibay na ebidensya, fishing expedition ay kaya palang pabuksan ang mga record mo kahit ito ay bawal. Hindi po bawal sa batas. Kailangan may matibay ka munang ebidensya. Pero sa ginawa nilang ito, mga kababayan, napakaganda po yan. Isa pong napakaganda yan. Dahil pwede na rin pong gamitin ng Vice President yan. Lalo-lalo po kahit bendalo. Kahit walang matibay na ebidensya sa mga politiko, kaya palang gawin yan sa susunod na administrasyon. Lalo-lalo po pala pag ang Vice President ang magiging presidente na ng bansa.
kaya niya na palang pabuksan. Katulad po ngayon, napakadaling pabuksan. Kaya pala niyang pabuksan yan at kayang gawa ng paraan. Basta magbintang ka lang. Magbintang ka lang, gumawa ka lang. Hindi po ba? Gumawa ka lang ng mga sinasabing issue. Maglalagay ka lang ng issue na ikaw ay isang damukal na ninakaw at hindi maipaliwanag ang pera mo. Ganun po kasi nangyari ngayon eh. Ngayon, hindi na po mahihirapan ang Vice President pagka siya po naging Pangulo. Kasi itong pong pabubuksan niya na mga politiko sa panahon ngayon, mga kababayan, hindi na po kailangan siraan, mga kababayan. At napakadali na pong hanapan ng ebidensya. Dahil po sa nangyari po sa administrasyon ngayon, lagana po ang korupsyon at isang damukal po ang nakinabang, lalong-lalo po sa mga maleta gangs. Hindi po ba? At sa isang damukal na insertion, allocables at ang walang kamatayan po nilang mga MOOE, mga kababayan, certification lang ang kailangan. Hindi na kailangan ng audit at resibo. Kaya na palang pabuksan yan lahat, mga kababayan. Papabor po sa atin yan. Pabor na pabor po sa atin yan, mga kababayan. Pagka po naging presidente si BP Sara, kailangan po at ganyan din po ang dapat gawin. Buksan po lahat ang record nila. Ang bank account, ang kanilang AMLA, lahat bubuksan ng AMLA nila, mga kabayan, ang bank account at lahat po ng record na meron hawak, lalong-lalo po sa mga budget na nahawakan nila taon-taon. Lalong-lalo po ang mga congressman, senador, at ganun din po sa Pangulo ng bansa. Napakadali na palang pabuksan ang record ng Pangulo, mga kababayan. Lalong-lalo po, isang damukal ang po pwede mong ikabit sa kanya at sa kanila. Hindi po ba? Dahil pagka inaudit mo ang pera ng Pilipino at ang mga binenta nila at nawala, katulad po ng ginto, hindi maipaliwanag anong proyekto ang naging kapalit ng ginto. At yung Maharlika Investment Fund na 800 plus billion ang inilagay nila, dollars. Ngayon ay 2.2 billion na lang. Ayon po kay Atty. Topacio ang Maharlika Investment Fund. Malaki na po ang nawawala sa pera ng Pilipino. Hindi yata kumikita. At isang damukal din po ang ibinenta nila. At ang issue sa PhilHealth, hindi po ba? At isang damukal na issue ng korupsyon. Napakasarap palang pabuksan yan. Bakit lumobo ang pera ng mga politiko? Biglang-bigla. Kaya kailangan buksan po pala sa susunod na administrasyon. Lahat sila, kasama po ang Tulfo Brothers, na meron po at lumobo, katulad po ni Erwin, na hindi bababa sa 600 million ang nilobo ng kanyang kayamanan. Hindi kaya ganun din po si Lacson, mga kababayan. 58 million, ngayon daw po ay lumolobo ng 200 plus million, mga kababayan. Samantalang sa Vice President, 88 million ang kanya pong pera, pero kailangan pong kalkalin ng kalkalin, pati ang kanyang negosyo. Ganyan po katindi. Kaya yan po, patutunayan naman po nila yan eh. Kailangan po ang magpatunay niyan na talagang may korupsyon ng Vice President. Ito pong mga congressman at tinitiyak naman po natin gagawa po yan ng issue, mga kababayan. At mahuhuli naman po yan. Kayang-kaya pong hulihin yan ng mga abogado ng Vice President. Mahuli po ang mga kasinungalingan yan. Kaya lang, isang maganda pong pangyayari, mga kababayan, napakadali po nilang napabuksan nang wala pong sapat na ebidensya. Magagamit po yan. Uulitin po natin, magagamit po yan ng Vice President pag siya na po ang Pangulo. Pwede na po palang buksan ng napakadali at napakabilis lahat po ng bank record ng mga politiko at ang AMLAC, mga kababayan. Maganda po yan. Sana po mangyari po yan. At sana rin po ipagkaloob po na maging Pangulo ang isang agila,
ang isang Duterte na manggagaling sa Mindanao nang magkabukasan na ang mga bank account at pati po ang AMLAC nila ay mabuksan ang record at malalaman po natin mga kababayan kung gaano at kung sino-sino ang mga nagnakaw. Wala pong exempted, pati po ang mga congressman na makakaliwa, mga makabayan black. Malalaman po natin ang mga record niyan mga kababayan at pati ang mga pondo na hinawakan nila. Dapat po yan ma-audit. Sa tagal nilang congressman, pabalik-balik, senador, kailangan pong ma-audit yan with receipt ang mga programa at proyekto ng mga hayop na yan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat, mabuhay po kayo. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, at Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po, tis-tis lang po tayo at ingat-ingat po. Bye-bye.